Purihin ang Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat. Miyerkules na naman po ngayon, midweek service po natin. Isang napakalaking pribilehiyo po na ako po'y magamit bilang daluyan ng pagpapala ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon, kaya nga walang dahilan para hindi tayo magpasalamat. Ang lakas na meron tayo, hininga na meron tayo, sa araw-araw ng buhay natin dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos dahil patuloy nating nararanasan ang kanyang biyaya at habag. So mga kapatid, naway nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito at patuloy ninyong nararanasan lagi ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa na nagmumula sa ating Diyos na dakila. Kaya nga po mga kapatid, alam kong excited ka na ngayon na makinig ng mabuting balita ng ating Diyos. May bagong panawagan na naman po. Ang layunin nito, mapatatag tayo sa paglilingkod sa Kanya at mapalago ang ating pananampalataya. Kung naalala po ninyo mga kapatid, nung ako'y nag-share sa inyo nung nakarang midweek service, ang dakilang plano ng Diyos. Pansinin po natin mga kapatid, yung mundong ating kinalalagyan, kung pagmamasdan po natin, tumatakbo ito ayon sa plano ng Diyos. Nagpapunction ang lahat ayon sa plano ng Diyos. Lahat po ng nakikita natin, ang Diyos po ang may lalang ng lahat ng yan. Tunay po na napakadakila ng ating Diyos. Ngayon mga kapatid, kanino natin isasandig ang ating mga plano? Mga kapatid, nakakapagod po kung tayo po, plano po tayo ng plano sa mundong ito na wala ang Diyos sa buhay natin. Kapatid, sigurado ko, titiyakin ko sa iyo, mawawalan ng saysay ang lahat ng plano mo kung walang Diyos kang kasama sa buhay mo. So mga kapatid, paano tayo makakapanatili sa plano ng Diyos? Number 1 po, manatili tayong sumunod sa plano ng Diyos. Na ang plano ng Diyos, hindi lamang po ito material na bagay. Ang plano ng Diyos, ipanumbalik kayo sa kabanalan. Ang susi ng isang napakagandang plano sa buhay natin, dapat alam mo, ang salita ng Diyos. Pangalawa mga kapatid, sumunod sa pamamaraan ng Diyos. Hallelujah. Marami tayong pamamaraan na ginagawa, pero ang tingin ba, nakaangkla ba ito sa kalooban ng Diyos? Nakaangkla ba ito sa salita ng Diyos? Sa araw ng pananambahan ba? Magtatrabaho ba ako? Kasi ang plano ng tao, naiiwan sa sanlibutan. Pero ang plano ng Diyos, pangbuhay na walang hanggan. Pangatlo po, sumunod sa panuntunan at direksyon ng ating Diyos. Hallelujah. Yung direksyon ng Diyos, nandiyan sa kanyang mga salita. Kaya nga kung hindi ka nakakasunod sa direksyon ng Panginoon, baka hindi mo pinahahalagahan ang salita ng ating Panginoon. Kapag ang isang tunay na Kristiyano, pinahahalagahan ng bawat salita, hindi ka maliligaw. Gaano man kalaki ang pagsubok, makikita mo mas malaki ang Diyos ko na kasama ko sa anumang mga pagsubok. So kung totoo ang puso mo sa pagtawag ng Diyos sa iyo, hindi ka magpapadistract, magpapatuloy ka hanggat naroon ang gawain at gusto mong tapusin ang pinagagawa ng Diyos sa buhay mo, magpatuloy ka, sasamahan ka ng ating Panginoon. So mga kapatid, kung alam mo na ang dakilang plano ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa gabing ito, ang ating pag-aaralan, hindi na ako babalik sa dati kong pamumuhay. Dahil alam mo na, ang dakilang plano ng Diyos sa buhay mo, bakit ka pa babalik sa dati mong pamumuhay na alipin ng sanlibutan? Dahil doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, pinalaya ka na sa kasalanan. At ngayon po mga kapatid, tayo pong lahat na nakipag-isa kay Kristo ay bago na. Wala na ang dati niyang pagkatao sapagkat siya'y binago na. So tandaan po natin, ang identity na mayroon tayo ngayon, identity na ni Kristo. Tayo po'y ambassador na ng ating Diyos. Tayo po ang tagapagdala ng pag-asa sa mundong ating kinalalagyan. Kung Kristiyano ka, na ikaw ang asin at ilaw ng sanlibutan. So sa gabing ito mga kapatid, may salita na naman po ng Diyos na dapat nating seryosohin. Kaya nga sa bawat pamilya ninyo, dapat nakatuon kayo. Huwag muna kayong magtatrabaho, makinig muna kayo ng salita ng Diyos. Dahil alam natin ang salita ng Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na maglingkod at patuloy na lumago sa pananampalataya. Sige po mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga Bilang, chapter 14, verse 1 to 9. Hallelujah. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron at sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. At bihagin ang ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan.
Dahil sa hinagpis pinunot ni na Joshua na anak ni Nun at Caleb, na anak ni Jephon, ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong manghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Purihin ang salita ng ating Diyos, tayo po'y manalangin. Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat, tunay po na napakabuti ninyo, Panginoon. Salamat po sa mga salita po na aming nabasa. Narinig po namin, Panginoon, ang panawagan mo. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang maitanim sa aming puso ang mga salitang ito, ang mga aral na aming matutunan, magdulot nawa sa amin ang kalakasang espiritual, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay namin. Hallelujah! Dalangin namin, Ama, ang paglago ng aming pananampalataya. Gamitin niyo po ako, dakilang Diyos, bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo po lagi, Panginoon, ang aming mapaglingkuran. Salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah! Tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Amen? Kumusta ka bilang isang tunay na Kristiyano sa panahon na ating kinalalagyan? Nawa naroon lagi ang sigasig mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naway hindi po tayo natitinag sa anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Sabi ko nga lagi, ang isang tunay na Kristiyano hindi po exempted sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pero alam na po natin sa isang tunay na Kristiyano, ang pagsubok po ay nagiging lakas po natin upang patatagin ang ating pananampalataya. Nauunawaan na po natin kung tayo po'y nakaangla sa salita ng Diyos at naninindigan sa plano ng Diyos. Tandaan po natin, dumating man ang pagsubok, alam natin, magdudulot po ito sa paglago ng ating pananampalataya. Mananatili tayong tatayo sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So balikan po natin, mga kapatid, ang ating pong nabasa. So maalala po natin ito. Ito po yung kwento ni Moises, nung malapit na sila sa Promised Land, natanaw na nila ng Promised Land. Ang sabi ni Moises, mas maganda, magpadala tayo ng spy para spyan yung Promised Land na yan, yung lugar ng Kanaan na yan. So nagpadala siya ng 12 spy. Eto na, nung makita ng mga spy ang kalagayan ng Kanaan at bumalik na kay Moises para magbalita, ang 10 spy nagbalita ng hindi maganda kay Moises at sa bayan ng Israel na pinili ng Diyos. Nang marinig nila ang balita ng 10 ito, ang sabi ng 10 ito, mga higante po ang nakatira doon sa lugar ng Kanaan. Para lamang tayo mga tipaklong na aapakan. Ito na yung nangyari. Ito na yung verse 1. Nalungkot ang buong bayan ng Israel. Magdamag na nag-iyakan. Nang marinig nila ang balitang iyon, ito na, nalungkot sila. Verse 2, nagbulungan sila labang kina Moises sa Taaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Egypto o kaya sa ilang. Ito yung kadalasan ng ugali ng mga Israelites. Kasi alam naman po natin, marami sa kanila hindi po talaga nakaentrada sa Promised Land. Ito yung mahirap kasama sa isang paglalakbay. Verse 3 po, kaysa tayo'y patayin ang ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagin ang ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. Grabe, ganun na lamang kadali. Halos abot kamay na nila ang Promised Land. Ngayon, ito nagpaplano na sila dahil sa kawalan ng pag-asa, dahil sa ibinalita ng 10 spy na kawalan ng pag-asa, marami po ang naapektuhan. Ito ngayon ang naging tugon nila. Verse 4, nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Napakasakit nito sa isang leader na nasaksihan na mansanan nila ang ginawa ni Yahweh doon sa ilang. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos kung paano sila iningatan, pero sa kabila ng kapangyarihan ng Diyos, ito pa ang magiging tugon ng mga taong ito. Nakalulungkot po bilang sa Diyos, kaya sa leader ng Diyos na inilagay ng Diyos doon, nakakalungkot po. Napakatitigas ng ulo ng mga Israelites na ito. Verse 5, sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Napakasarap makakita ng ganitong leader. Alam nila kung sino uunahin sa panahon ng pagsubok. Nagpatira pa at nagdasal, lumapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli silang nakipagniig sa Diyos na nagligtas sa kanila at muli nilang ipinakita sa bayan na pinangungunahan nila. Napakasarap kung mayroon tayong ganitong leader sa ating bansang Pilipinas na mayroong pagkilala sa tunay na Diyos. So tingnan po natin, verse 6,
Dahil sa hinagpis, pinunit nila Joshua na anak ni Nun at Caleb, na anak ni Jepon, ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali naman silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya't huwag kayong matakot. Purihin ng Diyos na dakila't makapangyarihan. May dalawang nanindigan sa katotohanan. Nakita nila ang kapangyarihan ni Yahweh, si Joshua at si Caleb. Ang 10 nagbalita ng negatibo at nagdulot ito ng kalungkutan sa bayang pinili ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ang mga Israelitang ito, parami sa kanila ang hindi nakaentrada sa Promised Land. Kaya nga alam naman po natin, kung titignan natin, kakunti lang po ang nakarating sa Promised Land. Dahil ang mga ugali nila, ugaling alipin. Mga kapatid, tandaan po natin, ang layunin ng Panginoon, makarating sila sa Promised Land. Kaya nga napakaganda ng plano ng Diyos. Yung Jeremiah 29:11, ang ganda ng plano ng Diyos, pero lumilihis po talaga ang mga Israelites. Ang plano ng Diyos, makarating kayo sa Promised Land, pero ano ang ginagawa ninyo? Lumalayo kayo. Sa tuwing mayroong paghihinagpis, sa tuwing mayroong mga pagsubok, sino ba ang pinaghihigantihan ninyo? Hindi ba't ang Diyos? Kung lumalaban kayo sa mga namumuno na inilagay ng Diyos, ang Diyos din po ang kinakalaban nila. Hindi nila nakita ang kamay ng Diyos na siyang nagligtas sa kanila. At yung plano ng Diyos na makarating sila sa Promised Land. Hindi kayo mananatiling alipin sa Ehipto. Dahil alam naman natin yung covenant ng Panginoon kila Abraham, Isaac at Jacob. Alam natin na may covenant at hindi magiging alipin ang bayang pinili ng Diyos. So ito na yung napakagandang plano ng Diyos. Tayo po mga kapatid, kaya nga sinasabi ko para sa akin, ang Ehipto po ay sumisimbolo sa mundong ating kinalalagyan. At ang paraon naman ay ang Satanas na pilit na ibinabalik tayo kung saan tayo alipin ng sanlibutan. Alam naman po natin hindi madali ang pag-alis nila sa Ehipto dahil may humahad lang sa kanila na si Paraon para muli silang ibalik. Sa atin po, sa paglalakbay natin bilang tunay na mananampalataya, kaya sabi ko hindi easy, hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon kasi merong kaaway. Alam naman natin sa John chapter 10 verse 10, naparito ang kaaway, pumatay, manira at magnakaw. Pero ang sabi ng Panginoon, isang buhay na ganap at kasiyasaya ang gusto niya sa iyo, kapatid. Tandaan natin sa paglalakbay natin, may kaaway na bumubulong sa atin. Tandaan po natin ito mga kapatid. Kaya nga sabi ko, dapat tayo pong mga tunay na mga mananampalataya ay tayo po'y asin at ilaw ng sanlibutan. Tayo po ang magdadala ng tunay na pag-asa sa lahat ng mga tao. Kaya huwag tayong mahiyang mag-share ng mabuting balita. Mga kapatid, gusto ko lang ipaalam, hindi na po tayo alipin ngayon ng sanlibutan. Kaya nga ang title na pinag-uusapan natin, hindi na ako babalik sa dati kong pamumuhay. Dahil alam ko na ang plano ng Diyos para sa akin. So ikaw mga kapatid, kung alam mo ang plano ng Diyos para sa buhay mo, bakit? Hindi na uso dito yung break muna, pahinga muna ako. Dahil the more ng paglilingkod mo sa Panginoon, na ibibilang yan sa kaharian ng Diyos. Sa lahat ng ginagawa nating paghakbang, sa lahat ng ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon, hindi yan nalilimot ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa bawat paglayo mo naman sa kalooban ng Diyos, ay siya namang atake sa iyo ng kaaway. Kaya mga kapatid, ang pahayo ko sa iyo, huwag ka nang babalik sa dati mong kalagayan. Gaya ng mga Israelites, nais nilang bumalik sa Egypt. Gusto nilang maging alipin habang buhay sa Ehipto. Samantalang ang ganda ng plano ng Diyos. So, ang ating memory verse sa gabing ito, Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Amen. Hallelujah. Sa ating Panginoong Diyos, walang bagay na imposible. Tunay, walang mahirap sa ating Diyos. Dapat yan ang nagiging lakas ng loob natin, tapang natin para magpatuloy. Gaya nila Joshua, Caleb, nakita nila na ang kamay ng Diyos ang sasama sa kanila. Ang Diyos na kinikilala doon sa Kanaan na yon ay nagapi na. Dahil alam nila, hindi sila pababayaan ng Diyos na makapangyarihan na sumasama sa kanila. So, mga kapatid, ano ba ang dating buhay ng mga Israelita sa Ehipto? Ito yung alipin ng pagkakasala. Dahil alam naman natin, ang Ehipto,
Paganong bansa ito, hindi kumikilala kay Yahweh. Wala sila ditong kalayaan. Tayo po, mga kapatid, ilang taong ka ng Kristiyano? Baka nagdadalawang isip ka na para bang mag-relax muna ako, mag-break muna ako, mga kapatid. Ang tunay na kapahingahan ay nasa piling ng ating Diyos. Hindi mo matatagpuan ang kapahingahan sa mundo. Tandaan mo to, kapatid. Panandalian lang yan. Pero kapag nagpahinga ka sa mundo, patutulugin ka ng kaaway. Mahirap yan. Baka dumating na ang ating Panginoong Jesucristo, himbing na himbing ka pa sa pagkakatulog sa mundong ating kinalalagyan. Hanggat nabubuhay po tayo bilang tunay na mga Kristiyano, habang nabubuhay po tayo, maglingkod tayo, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kumpleto na po ang salita ng Diyos from Old Testament hanggang New Testament. Hindi na tayo maliligaw. Ang problema lang minsan, tinatamad tayo sumama sa mga gawain. Mga kapatid, kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan. Ang karunungang ito ipagsusulit natin pagdating ng panahon. Kung pipiliin mo ang palayo sa Diyos, pagsusulit mo yan. Dapat laging papalapit sa Diyos. Kailangan meron tayong tunay na pag-honor sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang dapat nating sinasamba. Yung Jeremiah 29:11, yung plano ng Diyos, ipanumbalik muli sa kabanalan ang bayan ng Israel. Kaya nga kung mapapansin natin doon, ang sinasabi lagi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin. Ang gusto ng Panginoon, may pag-asa pa. Hanggat nabubuhay ka, kapatid, may pag-asa pa. Bumalik sa Diyos. Huwag mong sayangin yung paglalakbay mo at ngayon hihinto ka at ayaw mo na. Kapatid, napakadelikadong kalagayan yan. Tanaw mo na. Naranasan mo na ang presensya ng Panginoon. Naranasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit babalik ka sa mundo? Bakit ka babalik sa Ehipto? Kapatid, ang kagalakan na kailangan natin ay matatagpuan lang natin kay Kristo. Tandaan mo yan, mga kapatid. May dalawang klase ng tao na pwede nating makasalamuha dito sa mundo. Dalawa lang naman makikita natin. Yung una dito, yung encourager. At meron ding discourager. Sa pamilya natin, may ganyan tayong makakasalamuha. Pero tandaan po natin, tayo pong mga mananampalataya, encourager po tayo. Hindi po tayo discourager, hindi po tayo nagdi-discourage sa mga tao. Dapat encourager, meron tayong positive na pananaw, meron tayong spiritual na pananaw. Gumagamit siya ng mga pastor para maghayag ng mabuting balita. Gumagamit siya ng lingkod niya. Nakita naman natin si Joshua at si Caleb, nanindigan sa katotohanan. Yung 10 negatibo, si Joshua at si Caleb nanindigan sa katotohanan. Paano tayo magpapatuloy sa lupang pangako? Number 1, wag mong kakalabanin ang lingkod ng Diyos. Ito yung nangyari sa kanila. Sa tuwing naghihirap sila, nakakaranas sila ng mga pagsubok, ang dali lang nilang balikan ang lingkod ng Diyos. Hindi nila alam, kapag kinakalaban nila ang lingkod ng Diyos, kinakalaban nila ang Diyos. Tandaan po natin to, mga kapatid, maging aral po sa atin to. Marami ng mga iglesia nagkaroon ng division. Dahil may mga gumagaling, nagagaling-galingan, hindi naman silang tinili ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, si Satan po, sanay na sanay pong manira ng relasyon. Kaya nga siya naparito, manira, magnakaw at pumatay. Kaya kailangan mabuksan ang ating spiritual. Makita natin, saan ba tayo lulugar sa iglesia? Saan ba tayo, ano ba ang tinatayuan natin sa ating mga local church? Balikan lamang po natin yung binasa natin kanina, verse 3. Kaysa tayo patayin ang ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagin ng ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. Ito na yung naging tugon nila, verse 4. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Nakakalungkot po yan, mga kapatid. Sa isang iglesia, ganun po. Hate campaign laban sa lingkod ng Diyos. Mahirap po yung ganong kalagayan. Marami na pong mga simbahan na nagkahiwa-hiwalay dahil sa ganyang espiritu ni Satan. Si Satan po ang nandiyan dyan. So wag na po natin kakalabanin ang lingkod ng Diyos. Dahil hindi po natin alam kung paano po sila tinawag ng Diyos. Wala po tayong alam doon. Napakagandang halimbawa dito ni David. Kung nabasa natin ang kwento ni David, hindi ba? Ang laki ng respeto niya kay Saul. May pagkakataon na siyang mahapatay si Saul, pero hindi niya ginawa. Dahil meron siyang pangkilala na si Saul ay inilagay ng Diyos bilang hari ng Israel. Hindi niya pwedeng dungisan ng kanyang kamay. Meron siyang pagkilala sa Diyos dahil ang Diyos ang naglagay. Hindi niya pwedeng galawin yan. Naway ganun din po tayo, mga kapatid.
sa ating mga pastor, sa ating simbahan. Irespeto po natin sila bilang lingkod ng Diyos. Hindi namin sinasabi na mahalin nyo kami, mahalin nyo si Kristo. Kapag natutunan nyong mahalin si Kristo, hindi ako naniniwalang hindi nyo mamahalin ang mga pastor nyo. Kasi ang banal na Espiritu ng Diyos ang gagabay sa inyo. Tandaan po natin Jeremiah chapter 3 verse 15. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Alam niyo po ba mga kapatid, kung may time po kayo, basahin niyo po itong Jeremiah chapter 3. Ito po yung paulit-ulit na pagkakasala ng mga Israelites. Sa panahon po na ating kinalalagyan, may mga pastor pong inilagay ang Diyos para hindi tayo maligaw. Ano ang tugon natin sa mga pastor o mga leader na tinawag ng Diyos para pagpangunahan tayo sa paglilingkod sa Diyos? Dahil kapag kinalaban mo ang lingkod ng Diyos, kapatid, sasabihin ko sa iyo, kawawa ang kalagayan po ng sino mang kumalaban sa tunay na lingkod ng Diyos. So ang Diyos po ang naglalagay ng mga leader sa bawat iglesia. Huwag kang magmistulang parang ikaw ang leader gaya ng mga Israelites na ito. Gusto nilang maghanap ng mamumuno, ang layunin para bumalik muli sa pagkakaalipin. Hallelujah. Magandang paalala ito. Hebrews chapter 13 verse 17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutan, mga laga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos o kuldiyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Hallelujah. Purihin ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po ba ang mga pastor, mga kapatid, tayo po tinawag na mga Kristiyano na pumasa ng krus ni Kristo. Minsan po nakakalungkot, minsan iniiwan ng mga ibang mananampalataya ang krus nila. Kapag nakita ito ng pastor, pinapasan niya to, dinadala niya ito, buhat-buhat niya ito, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi papayag ang pastor na hindi mo dalhin ang krus na yan. Aantayin ka ng pastor na muli kang bumalik, at yung krus na yon, kasi yun ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya kami mga pastor, hindi lang isang krus ang dala namin. Nagmamalasakit kami sa lahat ng mga mananampalataya. Gaya ni Jeremiah, iniiyak niya ang lahat ng mga Israelites na tumalikod sa Panginoon. Kami po, may mga krus po kayong iniiwan. Napakabigat sa amin pong mga pastor na kapag ang isang mananampalataya bumalik sa mundo at iniwan ng krus, nasa amin po yun. Pinapasan po namin at iniiyak namin sa Panginoon na bumalik ka at yung krus na ito, kailangan mo to. Yan ang puso ng pastor, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi biro ang magpastor. Gaya ng tawagin ng Diyos si Moises, hindi naman ganun kadali. Dahil alam naman natin ang kalagayan ni Moises, isa siyang prinsipe. Nasa kanya na ang laya ng sanlibutan. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, sumunod siya. May mga pastor po na ganyan na maganda ang kalagayan, pero mas pinili nila ang sumunod sa Diyos. Sino ka para questionin mo ang pastor na namumuno sa iyo? Kapatid, kung sino ka man na nakaririnig ng mensaheng ito, gaano ka man kagaling, gaano man kataas ang pinag-aralan mo, may inilagay ang Diyos na pastor para pangunahan ka, magpasakop ka. Dahil hindi mabuti ang dadanasin mo kapag pinangunahan mo ang lingkod ng Diyos, kapatid. Wag na wag mong kakalabanin ang lingkod ng Diyos. Hindi po natin alam kung papaano tawagin ang mga pastor sa bawat iglesia. Siya ang pumili, siya ang naglalagay, at siya din po ang mag-aalis. Wala tayong karapatan para palayasin o sipain ang mga pastor sa ating mga local church. Ang kailangan lamang po natin, kapag nakakakita tayo ng mga kahinaan, ipanalangin po natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil siya lang naman ang tumawag dyan. Hindi naman kayo, hindi naman ikaw ang naglagay. Ang Diyos. Idulog natin sa Panginoon. Wala po sa atin ang authority para maghimagsik sa mga leader ng bawat churches o mga pastor. So mga kapatid, isa pong panawagan ito. Kaya ng mga Israelites, madalas sinasaktan ng kalooban nila Aaron at Moses. Sa tuwing pagre-rebelde nila, nasasaktan ang kalooban nila. Tayo po mga kapatid, sa panahon na ating kinalalagyan, paano tayo magpapatuloy sa lupang pangako? Number 1, wag na wag mong kakalabanin ang lingkod ng Diyos. Pangalawa po mga kapatid, wag na wag kang magpapatuloy sa pagkakasala. Alam mo na ang kalagayan mo, alipin ka na dati ng kasalanan, bakit babalik ka pa?
Ang mga Israelites na ito na gustong bumalik sa Ehipto, alam nilang alipin sila sa Ehipto. Bakit gusto mo pang bumalik doon? Ang ganda nung promise na, ang ganda nung pangako ng Diyos sa iyo. Bakit kailangan mo pang magpaalipin? Hindi ka inilagay ng Diyos nandito sa mundong ito, nilikha ng Diyos para maging alipin ng kasalanan. Ang tanging layunin ng Diyos, mag-glorify siya sa buhay mo, maluwalhati siya sa buhay mo. So, ano ba ang mga katulad ng salita ng paghihimagsik? Tandaan po natin, ang author po ng paghihimagsik dito ay si Satan. Alam na alam po natin to. Number 1, nagre-rebelde po siya. Pag-aaklas, pagtututol, pagkadama ng pagkapuot, paghihigante. Si Satan po ang mayroong katangiang ganyan. So, tandaan po natin, sa tuwing tayo'y nagre-rebelde o gumagawa ng kasalanan, hindi po nalulugod ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Balikan po natin ang ating pong scripture reading. Mga Bilang chapter 14 verse 8 to 9. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na may mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Verse 9. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh. Ginapinan niya ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Hallelujah. Ang sabi doon, huwag lang kayong maghimagsik. Huwag lang kayong magkakasala. Kasi sa tuwing na lumiliko kayo sa kalooban ng Diyos, wala ang pagpapala doon. Alam na alam naman po natin kung pipiliin natin ang paglayo sa Diyos, ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, may sumpa po yan. Piliin po natin yung pagpapala, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, bakit may mga Kristiyano na pero bakit parang hindi mo nararamdamang pinagpapala? May problema mga kapatid, baka mamaya inaangkin mo lang Kristiyano ka pero hindi mo naman pinahahalagahan ang para sa Diyos. Nakakalungkot po yung ganyang kalagayan. Mga kapatid, kasi ang alam ko sa mga tunay na Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng Diyos, susunod ang pagpapala ng Diyos. Walang problema sa Diyos. Hindi natin pwedeng questionin bakit hindi ako pinagpapala. Kristiyano naman ako. Nasa atin ang problema. Kadalasan sa atin ang problema. Ang Diyos willing pong magpala. Gaano ba natin binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos? O ang pagsunod sa Diyos? Gaano ba natin sinusunod ang panawagan ng Diyos? O madalas tayong bumababad sa sanlibutan? Mga kapatid, tandaan po natin, galit ang Diyos sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Ang gusto ng Panginoon, magpatuloy tayo sa kabanalan. Magpatuloy tayo na kilalanin siya bilang Panginoon ng buhay natin, bilang Diyos. Ang ibig sabihin na bilang Diyos, ang mahalaga sa Diyos, dapat naroon ka. Kung ano ang pinagagawa ng Diyos, dapat naroon ka. Huwag mong hahayaan na ang buhay mo ay palayo sa Diyos. Sabi dito sa 2 Peter chapter 2, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maaakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Isa pong napakagandang paalala nito sa atin. Verse 22, angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso, matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana, at ito namang baboy, paliguan mo man pilit, nababalik sa dating lubluban. Kapatid, ang tinutukoy dito, minsan mo nang naranasan ang biyaya, ang presensya ng Diyos. Bakit mas gusto mo pang bumalik sa mundo o sa sanlibutan? Kapatid, napakasarap sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, hindi ako naniniwala doon sa backslider eh. Baka naman kasi talaga, hindi naman talaga kasi tumanggap ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa mga tunay na nakipag-isa kay Kristo, ibinibigay niya ang banal na Espiritu ng Diyos. Wala pong Kristiyanong backslider. Alam po natin, hindi nagkakamali ang Diyos nang ibigay sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Magpapatuloy ka. O minsan-minsan babagsak ka, pero muli kang babangon dahil nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, kapag naranasan mo na ang presensya ng Diyos, doon ka na, manatili ka na. Dahil napakasarap sa presensya ng Panginoon. So sabi dito sa mga Bilang chapter 14 verse 18, si Yahweh hindi madaling magalit, mahabagin,
at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagpapawalang bahala ang kasamaan, sapagkat kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Kapatid, tandaan po natin yan. Ayaw ng Diyos na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Wala ang pagpapala doon. Wala ang pagpapala sa mga taong nagpapatuloy sa pagkakasala. Narinig mo na ang mabuting balita. Narinig mo na ang daan ng kaligtasan. Nalaman mo na ang susi ng kaligtasan. Bakit lumalayo ka pa? So mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos natin ay mahabagin. Diyos na dakila. Hanggat nabubuhay ka, kung may pagkakamali, lumapit sa Diyos, magsisi sa Diyos, at tanggapin na ikaw ay nagkasala laban sa Kanya, at muling manumbalik at i-restore ka muli ng ating Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. 2 Samuel chapter 22 verse 26 to 27, sa mga taong tapat, ikaw rin ay tapat. Sa mga matuwid, matuwid kang ganap. Sa pusong malinis, bukas ka at tapat. Ngunit sa mga baluktot, hatol mo'y marahas. Hallelujah. Yan ang Diyos na makapangyarihan natin. Kaya mga kapatid, paano tayo magpapatuloy sa lupang pangako? Huwag na huwag mong kakalabanin ang lingkod ng Diyos. Pangalawa, huwag na huwag kang magpapatuloy sa pagkakasala dahil ang Diyos galit sa kasalanan. And number 3 po mga kapatid, huwag na huwag mong bibitiwan ang lupang pangako ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. May pangako ang Diyos sa atin, mga kapatid. Tandaan mo yan. Huwag na huwag mong bibitiwan. Ano mang mga pagsubok ang dumarating sa buhay mo, panghawakan mo ang pangako ng Diyos sa buhay. Para sa iyo yan, para sa atin. Inaagaw kasi ni Satan yan sa isip natin. Bakit paulit-ulit kung sinasabi ito? Dahil ito ang daan ng kaligtasan. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Bakit lumalabas sa aming mga labi ito? Nakilalanin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, at huwag ka nang muling magkasala. Hallelujah. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos na isang buhay na walang hanggan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Mga Bilang chapter 14 verse 5 to 9, sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit nila Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jepon ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainaman lupaing tiningnan namin, sagahan-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Kapatid, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya mo sa Diyos. Tiyak ang kaligtasan mo. Napakagandang nakita natin sila Aaron at Moses. Nagpatira pa. Dahil alam nila ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Alam nila na ang pangako ng Diyos ay hindi nababali. Bakit itong mga Israelites na ito, binabato tayo? Bakit binabalikan tayo ng mga Israelites na ito? Kaya sila nagpatira pa sa Panginoon para ang panalangin siguro nila, sabihin dito sa mga Israelites na ito, na mabuksan ang kanilang mga mata at makita nila yung Diyos na kanilang kasama ay hindi sila kayang pabayaan. Mga pastor na nanangahawakan sa pangako ng Panginoon. Minsan kung aatin po kayo sa Dawn Watch service natin every Saturday, hindi naman kami ang personal na panalangin namin. Madalas ang panalangin namin, lahat ng mga kasama namin mananampalataya, hindi na sa amin. Kaya nga mga kapatid, kung mapapansin ninyo, every Dawn Watch prayer, hindi namin ito binabaliwala dahil mahalaga ito. Kasama ito sa pangako ng Diyos na dapat naroon tayo. Mahalaga ang panalangin sa panahon na ating kinalalagyan. Bakit mangilan-ngilan lamang ang umaatin sa Dawn Watch prayer? Kristyano ka ba, kapatid? Kung Kristyano ka, kasama ka dito. Mahalagahan mo po ang panalangin. Pahalagahan po natin ang Dawn Watch prayer. Bakit tayo nahihiyang pumunta sa ating local church? Ano ba ang dahilan para hindi natin maihakbang ating pananampalataya? So tandaan po natin, napakaganda pong makita natin na sila Moses at Aaron lumapit sa Diyos, nanalangin sa Panginoon dahil alam nila yung pangako ng Panginoong Diyos makakarating kayo sa promised land. Maniwala lamang kayo, magtiwala lamang kayo, lakasan nyo lamang ang loob ninyo, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Mga kapatid, sa panahon na ito, yung pangako ng Diyos sa'yo, kumusta na? Huwag kang mag-isip na lumayo at bumalik sa dati. Tanaw mo na, tanaw mo na ang daan ng kaligtasan.
Mga Bilang chapter 14 verse 5 to 9, huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh. At ginapinan niya ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Hallelujah. Mga kapatid, tandaan po natin, nauna na po ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Naroon na po sa piling ng ating Amang nasa langit. May pangako ang Diyos na sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hallelujah. Yan ang Diyos na dakila. Huwag natin bibitawan ang lupang pangako ng Diyos sa atin. Panghawakan nating mabuti. From Old Testament hanggang New Testament, andyan ang salita ng Panginoon. Yakapin nating mabuti ito, mga kapatid. Sabi ni Joshua sa chapter 1 verse 9, sabi ng Panginoon, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Hallelujah. Sa panahon na ating kinalalagyan, hawakan natin na ang Diyos ang ating kasama. Saan man tayo magpunta, huwag ka lang liliko sa kaliwa sa kanan, magpatuloy ka lang. Gawin natin ang kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hayaan natin na ang buhay natin ay magliwanag sa panahon na ating kinalalagyan. Mga kapatid, napakahirap po na hindi mo kasama ang Diyos. Napakahirap na wala kang pangako ng Diyos na pinangahawakan, mga kapatid. Mahirap na walang destinasyon ang buhay mo. Kailangan panghawakan mo ang upang pangako na nakalaan sa iyo ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa panahon na ating kinalalagyan. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ay patuloy po tayong minamahal. Ang Diyos hindi po siya tumigil para mahalin po tayo. Araw-araw ng buhay natin, nariyan siya. Lagi siyang nagmamalasakit pa sa panahon na ating kinalalagyan. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong balikan ang encounter ni Peter at ang ating Panginoong Hesukristo. Kung naalala po natin ang ating Panginoong Hesukristo, nung panahon ng persecution po ng ating Panginoong Hesukristo. Etong si Peter na napakatapang at handang ipaglaban ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ng panahon na dakpin na siya, si Peter po dumistansya na, lumayo na, bumalik sa dating pamumuhay. Mga kapatid, naranasan ni Peter ang lumakad sa dagat. Nakita ni Peter na lumakad ang ating Panginoong Hesukristo sa dagat. Naranasan ni Peter, nakita ni Peter ang miracle na ginawa ng Panginoong Diyos. Kung papaano ang mga bulag nakakita, may patay pa na binuhay. Nakita ni Peter na pinahinto ng Panginoon ang bagyo. Pero nung panahon ng persecution na, nasaan si Peter? Dumistansya na siya. Lumayo na siya. Kaya nga, mga kapatid, tingnan natin sa panahon na ating kinalalagyan. Yung liliko ka, aatras ka sa laban at magpapahinga ka muna. At babalik ka sa dati mong buhay. Iiwan mo, tanaw muna ang lupang pangako, ang buhay na walang hanggan, dahil nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Ito po yung nakakaiyak na encounter Sa John chapter 21 verse 15 to 17, ito po yung muli nang nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Binalikan niya ang kanyang mga apostoles at nagbalikan sa kanilang mga trabaho at nanatili lang si John sa Panginoong Hesukristo. Siya lang ang hindi umalis. Pero nung binalikan niya si Peter, ito yung napakamadamdaming tagpo ng kwentong ito. Habang binabasa ko po ito, tinatanong ko din po sa sarili ko, para bang akong kinakausap ng Panginoon? Nawa ito pong tanong na ito, maging tanong din po sa atin. John chapter 21 verse 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon pakainin mo ang aking mga tupa. Ay muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, pansinin po natin. Sila Peter kasama ng kanyang mga apostoles, bumalik sa kanilang kinalalagyan.
Hindi nila ini-expect yung pangako ng Panginoon sa kanila. Minsan sa mga tao, ganito po minsan ang nararanasan natin. Pero salamat po sa habag at biyaya ng Panginoon. Muli silang binalikan. Tayo po, muli tayong babalikan ng ating Panginoon. Kaya yung tanong na ito, nagre-remo sa buhay natin, totoo ba talagang mahal natin si Kristo? Totoo ba talagang sinasabi mong mahal mo si Kristo, kapatid? Dapat nagdudulot ito ng pagsunod sa kalooban ng Diyos o sa utos ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat sinusunod natin ang panuntunan ng Diyos, hindi tayo lumalayo. Alalahanin po natin yung tanong na ito, nagre-rema na madalas nang naririnig natin. Kung tatanungin ka ng Panginoon, totoo bang mahal mo ko? Ano kaya ang magiging sagot natin, mga kapatid? Mga kapatid, naway makita natin ang mensaheng ito. Pumapatungkol po ito sa panahon na ating kinalalagyan. Sa panahon po na ating kinalalagyan, mga kapatid, wag na wag mong kakalabanin ang namumuno sa iyo. Wag na wag mong magpapatuloy sa pagkakasala. At wag na wag mong bibitawan ang lupang pangako na nakalaan para sa iyo. Mga kapatid, naway makita natin na ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya sumuko na ibigay ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin. Kaya wag kang matakot. Alam natin ang destinasyon na patutunguhan natin ay sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kung tatanungin ka ngayon ng ating Panginoon, totoo bang iniibig natin ang ating Panginoong Hesukristo? Kasi ang tunay na nagmamahal, napapawi ang takot sa puso niya. Hindi na siya matatakot na mawalan. Hindi na siya matatakot ng anumang mga bagay na mawala sa kanya. Sapat na ang pag-ibig ni Kristo sa iyo at sa akin ay nag-uumapaw upang mahayag ang mabuting balita sa iyo at sa akin, mga kapatid. Yan na ang buhay natin bilang tunay na nakipag-isa kay Kristo. Wala nang atrasan, wala nang balikan. Kaya nga ang mga apostoles, nung matanggap nilang banal na Espiritu ng Diyos, talaga nga namang hanggang kamatayan, hindi sila sumuko. Isinisigaw nila ang daan ng kaligtasan. Sa panahon po na ating kinalalagyan, naway ganyan din po. Magkaroon po tayong tapang na ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang pinakamagandang halimbawa na dapat nating tularan. Namuhay ng may kasimplihan sa mundong ating kinalalagyan. Bagamat Diyos, hindi niya inangkin ang kayamanan sa sanlibutan. Dahil alam ng Panginoong Hesukristo na ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito ay lilipas. Alam ng Panginoon na ang destinasyon ng lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay buhay na walang hanggan. So mga kapatid, naway tandaan po natin ang pinakamahalagang verse na dapat nating maging laman sa puso't isipan natin. Philippians chapter 4 verse 8, sabi ni Apostol Pablo, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Purihin ang salita ng Diyos. Sa ganyang pagkakataon po, mga kapatid, kapag ganyan po ang laman ng ating puso't isipan, makakapagpatuloy tayo sa layunin o plano ng Diyos sa panahon po na ating kinalalagyan. So mga kapatid, naway napagpala po tayo sa isang napakagandang panawagan na naman ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At patuloy po nating ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may kagalingan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Hallelujah. Una, ang akala ko, buhay ko ay di na mapapago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan. Kung
ay